5 araw bago ang barangay at sangguniang kabataan elections, mahigit 20 na ang kumpirmadong bilang ng election-related violence ayon sa Philippine National Police. Narito po ang unang balita. Binulabog ng mga putok ng baril ang mga residente ng Barangay Rosary Heights 12 sa Cotabato City. Kalaunan natagpo ang patay ang 2 tumatakbong barangay kagawad na sina Alfar Pasawiran na taga-barangay Kalanganan 2 at Nur Moktadin Butukan na taga-barangay Rosary Heights 12. Patay rin ang isang residente. 2 naman ang sugatan. Ayon sa pulisya, sinabi ng mga nakasaksi na nagkakabit ng campaign posters ang grupo ng mga kandidato nang bigla silang paulanan ng bala. Pinasok ng mga pulis ang 4 na bahay na pinaniniwala ang pinanggalingan ng mga putok ng baril. Na-recover ang ilang baril. 12 ang arestado. Sasailalim sila sa paraffin test para malaman kung mayroon pong gunpowder residue sa mga kamay nila. Kinondena ng Cotabato City LGU ang insidente at tiniyak na bibigyan ng hustisya ang mga biktima. Mas paigtingin pa raw ng mga otoridad ang pagbabantay sa seguridad sa lungsod. Nasa green category ng COMELEC ang Barangay Kalanganan 2 at nasa yellow category ang Rosary Heights 12. Sa Davao de Oro naman, patay ang isang kandidato sa pagkakapitan sa Barangay Kamantagan sa Montevista matapos tambangan ng riding in tandem. Sa inisyal na imbestigasyon, pauwi na ang biktimang si Alvin Garcia kasama ang kaibigan mula sa pangangampanya na mangyari ang pamamaril. Inaalam pa ng pulisya ang motibo sa krimen. Sa Ormoc City naman, dead on the spot matapos barilin ng isang kagawad na tumatakbo muli sa parehong pwesto sa Barangay Biliboy. Ayon sa pulisya, pinagbabaril si Francisco Villa nang hindi pa nakikilalang salarin habang nakikipag-usap sa 2 iba pang customer sa isang barbecue stall. Nagtamo ng tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan si Villa. Agad namang tumakas sa salarin na ngayon ay patuloy na tinutugis sa mga pulis. Ito ang unang balita. James Agustin para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.